Ipinanganak si Marvin J. Marquez Cayugan noong 29 ng Enero 1979 sa Paco, Manila. Siya ang bunso at nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya. May dalawang nakatatandang kapatid na babae. Ang kanyang ama ay si Danilo Cayugan, habang ang ina ay si Teresa Cayugan. Hindi naging madali ang kanyang paglaki noong kanyang kabataan. Nasaksihan niya ang pag-alis ng kanyang ama sa kanilang buhay sa kadahilan ng legal. Ipinakulong ang ama dahil sa kaso na may kaugnayan sa droga. Dahil dito, nanganganib ang katatagan ng kanilang pamilya. Nang maaresto ang ama, naging Daddy J si Marvin sa kanyang sariling pamilya. Lumaking parang ama kaysa bunsong anak. Bilang suporta sa kanilang ina, siya ay tumulong sa bahay. Nagbebenta ng mga produkto tulad ng tosino, longganisa upang magkaroon ng dagdag na kita para sa kanyang pamilya. Noong siya'y 16 na taong gulang, nagsimulang magtrabaho si Marvin bilang waiter sa isang bar-restaurant na Tia Maria. Dito niya naranasan ang mahirap na bahagi ng buhay, hindi lang pagiging empleyado kundi ang pagkakaroon ng pananagutan sa tungkuling. Dahil sa sipag at tiyaga, sa kalaunan ay napromote siya sa team na tumitingin sa marketing. Sa mga panahong iyon, hindi pa niya inaasahan na siya'y makikilala sa industriya ng entertainment. Bilang taong nakaranas ng kahirapan, natutuhan ni Marvin ang kahalagahan ng pagtsatsaga, pag-aaral at pag-angat. Sa kabila ng pagsubok, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at kalaunan ay kumuha ng kursong may kaugnayan sa culinary arts sa aspeto ng pamilya. Siya ay may kambal na anak na sina Santiago at Sebastian na ipinanganak noong taong 2005 sa kanyang dating karelasyon. Ang pagkakataon upang mapasok ang mundo ng showbiz ni Marvin ay nagmula sa isang promotional event ng Tia Maria sa ABS-CBN compound noong 1996. Doon ay napansin siya ng isang talent management arm ng ABS-CBN. Kahit hindi niya inaasahan na magiging artista siya, nagbigay siya ng pagkakataon sa sarili at sinubukan niyang pumasok sa industriya. Ang una niyang proyekto sa telebisyon ay ang youth-oriented show na Gimmick, kung saan nakasama niya sina Jolina Magdangal bilang kanyang katambal. Mula rito, unti-unti siyang napabilang sa iba pang mga produksyon ng ABS-CBN tulad ng soap opera na Esperanza at Sa Sandaling Kailangan Mo Ako. Ang tambalang Marvin Jolina sa kalaunan ay naging paborito ng marami at tumatak sa kultura ng telebisyon noong huling bahagi ng dekada 90. Sa paglipas ng panahon, nakasama siya sa malalaking proyekto sa telebisyon at pelikula habang lumalaki ang kanyang karanasan at kapasidad bilang aktor. Sa telebisyon, ilang kilalang proyekto na kanyang ginampanan ay ang Labs Ko Si Babe, kasama pa rin si Jolina Magdangal. Naging bahagi rin siya ng trio na Watamen kasama sina Rico Yan at Dominic Ochoa, na nag-host ng segment sa noontime show Magandang Tanghali Bayan o MTV mula 2001 hanggang 2003. Nagkaroon din siya ng mga antagonistic role sa mga seryeng gaya ng Asian Treasures, Marimar, Mga Mata ni Angelita, Babangon Ako't Dudurugin Kita at La Lola. Siya rin na naging host sa mga variety shows tulad ng SOP Rules at bahagi ng cast sa Party Pilipinas. Sa pelikula naman, ilan sa kanyang kilalang representasyon ay ang Kutob noong 2005 kung saan gumanap siya ng karakter na may pagka-psycho at ito rin ang nagbigay sa kanya ng pagkilala sa kanyang husay sa pag-arte. Nakuha rin niya ang parangal para sa kanyang pagganap bilang si Manny Pacquiao sa isang episode ng Magpakailanman noong 2004 sa Golden Screen Entertainment TV Awards. Sa kabuuan, ang kanyang karera ay nagbalanse sa pagitan ng komersyal na proyekto at mga seryosong aktor na tungkulin. Bilang pagkilala sa kanyang kakayahan, nakatanggap si Marvin ng kanyang unang mga awards sa larangan ng telebisyon at pelikula sa gitna ng kanyang pagganap sa Magpakailanman bilang Manny Pacquiao at sa Kutob bilang Lemuel. Habang lumalago ang kanyang pangalan sa showbiz, hindi pinabayaan ni Marvin ang kanyang hilig sa pagkain at pagnenegosyo. Sa katunayan, bago pa man siya ganap na artista, nagumpisa si Marvin na magkaroon ng karanasan sa negosyo. Ayon sa ilang ulat, noong siya'y 12 taong gulang, nagbebenta na siya ng mga produkto sa tutuban upang makatulong sa kanyang pag-aaral. Bilang aktor, ginamit niya ang kanyang kinikita upang puhunan sa maliit na food cart at pagkuha ng franchise ng Mr. Donut noong unang bahagi ng kanyang karera. Noong 2005, kasama sina Ricky Laudico at Raymond Magdaluyo, itinatag ni Marvin ang Sumusam, isang Japanese-American fusion restaurant na unang binuksan sa Shangri-La Mall. Mula rito, unti-unting lumago ang kanilang restaurant group, kabilang ang mga konseptong tulad ng John and Yoko, Cafe 10 Titas, Marcianos, Mr. Kurosawa at iba pa. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang limitado sa physical restaurants, pati na rin sa produksyon ng mga konsyerto at entertainment. Sa pagdaan ng panahon, pinagyaman ni Marvin ang kanyang negosyo sa mundo ng pagkain sa pamamagitan ng pagsunod sa mga uso, paglulunsad ng cloud kitchen model, at pagpapalawak ng kanyang brand portfolio.
Gayunpaman, dahil sa oras at atensyon na kinakailangan sa pagpapatakbo ng mga negosyo, may mga pagkakataon na nagkaroon ng pagbaba sa kanyang publikong presensya sa showbiz. Hindi naman tuloy yung huminto si Marvin sa showbiz, ngunit may mga yugto sa kanyang karera na tila mas naging focus ang kanyang oras at enerhiya sa pagkakaroon ng matatag na negosyo. Ilan sa mga kadahilanan ay ang paglaki at paglago ng kanyang food business na nangangailangan ng mas maraming pamamahala. Kakulangan ng oras para pagsabay ng mabigat na demand ng telebisyon at pelikula kasama ng responsibilidad sa negosyo at ang pagbabago sa landscape ng showbiz kung saan ang patok na projects ay maaaring limitado. Sa kabila nito, bumabalik loob siya paminsan-minsan sa telebisyon at pumapasok sa mga proyekto lalo na kapag may mga pangakong sapat na spasyo ang schedule. Tulad ng maraming kilalang personalidad, kasama sa landas ni Marvin ang mga issue at kontrobersiya na rumoronda sa publiko. Isa sa matagal ng usapin ay ang di umano'y relasyon niya kay Marky Stroem. Sa ilang pagkakataon, may lumabas na larawan nila ng magkasamang nakahiga sa kama na agad nagdulot ng mga haka-haka. Pareho silang tumanggi at sinabing sila ay magkaibigan lamang at may mga proyekto silang pinagtutulungan. Si Marky mismo ay nagsabi noon, "We're just friends. We do business together." Si Marvin naman ay naglabas ng cryptic message sa social media na nagpapaalala na huwag maging mapanghusga, lalo na sa mga larawan nila ni Marky. Bukod dito, may mga chismis rin tungkol sa kanyang sexual orientation na kumalat sa online, subalit hindi siya nagbigay ng malinaw na pahayag noon tungkol dito. Sa isang artikulo ngayong taon ay may mga pahayag na nagsasabing oo, it was love bilang bahagi ng isang paunang pahayag sa kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi malawakang napatunayang opisyal ang nasabing pahayag. Mayroon ding mga reklamo tungkol sa serbisyo sa isa sa mga restaurant niya, ang Cochinillo Outlet, noong panahon ng Kapaskuhan, ngunit nilinaw ni Marvin na ito'y bahagi lamang ng hamon sa pag-ooperate ng negosyo, lalo na sa mataas na demand. Hanggang sa ngayon, walang tiyak na dokumentadong pag-amin si Marvin Agustin sa publiko na siya ay may partikular na sexual orientation. Ang mga usapin hinggil sa kanyang orientasyon ay nananatiling usap-usapan, ngunit hindi opisyal na kinumpirma ni Marvin sa mga malawakang pahayag. Ang mga chismis na namamagitan sa kanya at kay Marky Stroem ay hindi kailanman naging formal na pag-amin sa publiko. Gayunpaman, may mga pagkakataon na nagbigay siya ng mga sagot na nagpapahiwatig na hindi niya pinapansin ang mga haka-haka tungkol sa kanyang personal na buhay at nananawagan na huwag husgahan ng iba base lamang sa larawan o kuha ng kamera. Sa ngayon, nakatutok si Marvin Agustin sa kanyang negosyo sa larangan ng pagkain. Sa kanyang opisyal na website, itinatampok niya mga brand na kanyang pinamamahalaan. Ang Marvin's Kitchen, Mr. Monk, Condwi, Wolfgang Steakhouse PH, Cafe 10 Titas, Jan and Yoko at Secret Kitchen kasama ng konsepto ng Cloud Kitchen. Patuloy din siyang aktibo sa media at nagiging bahagi ng mga digital content at gastronomic advocacy. Noong 2025, si Marvin ay tinanghal bilang ambasador ng World Skills ASEAN Manila na nagpapakita ng kanyang suporta sa pagpapaunlad ng mga kasanayan ng kabataan. Sa panig ng showbiz, muling bumalik siya sa telebisyon sa pamamagitan ng proyekto sa Crown Artist Management at binabalak niyang gumawa ng content na magpapakita ng kwento sa likod ng food industry, kabilang ng pagtutok sa sustainability at suporta sa mga magsasaka. Ang buhay ni Marvin Agustin ay isang kwento ng determinasyon, hamon at pagbabago mula sa pagiging anak na nagpasaring sa ina, naging waiter, artista hanggang sa pagiging isang kilalang negosyante sa pagkain. Ang kanyang paglalakbay ay patuloy na sa sipag, pag-aaral at tiwala sa sarili, kayang baguhin ang estado ng buhay. Gayunpaman, hindi rin may kakailan na kasama sa landas niya ang mga kontrobersiya at tanong na walang tiyak na sagot, lalo na sa aspeto ng kanyang personal na buhay. Sa kasalukuyan, piniling magtuon ng pansin ni Marvin sa kanyang mga negosyo at sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa larangan ng gastronomiya, habang paminsan-minsan ay bumabalik sa showbiz. Sa huli, mananatili siyang isang tao na nagsisikap magsilbi sa kanyang pamilya, sa kanyang mga empleyado at sa publiko, habang pinapanday ang kanyang pamana sa mundo ng aliwan, sa mundo ng entertainment at pagkain.